Libo-libong Katoliko ang lumahok sa Walk for Life, kabilang ang ilang obispo at si Senador Laila De Lima. Layunin ng prayer rally na isulong ang pagpapahalaga sa buhay at labanan ang muling pagbuhay sa death penalty at extrajudicial killings sa bansa. Nakatutok si Rida Reyes. Sa mga bitbit nilang placard, malinaw ang mensahe ng libo-libong Katolikong sumali sa Walk for Life sa Quirino Grandstand, Maynila. Tuldukan ang mga pulisiyang wala raw pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kabilang na ang planong pagbuhay sa death penalty at kampanya kontra droga na humantong daw sa extrajudicial killings. Ang lakas ng pagmamahalan ang siyang pipigil sa nakamamatay na karahasan. Lakas, hindi dahas. Sa kabila raw ng maaanghang na pananalita ng Pangulo laban sa simbahan. We are not hitting back on any person. We are defending the life of people. Kasi hindi naman yan ang paraan. We should not keep silent. Whenever our values are being trampled upon. Ayon kay CBCP President Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na dumalo rin sa aktibidad, hindi solusyon ang pagpatay para itama ang mali. Dumalo rin sa Senadora Laila De Lima. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero nauna na niyang sinabing nakikiisa siya sa pananaw at paninindigan ng mga kalahok sa Walk for Life. Si Joy Mar na dating lulong sa droga, nakiisa rin sa pagtitipon para patunayang posible ang pagbabagong buhay. 13 years akong drug addict and now it's been 22 years na hindi na ako gumagamit ng drugs. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng naturang pagtitipon. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nasalita, marahas na tingin o katatayos ng tingin. Marahas na ugali, marahas na kilos. Brasuhan at sindakan na lamang ang kalakaran. Unahan lang naman yan sa sindakan. Kaya po, ang isang mahalagang aspeto ng lakbay buhay, lakad buhay, ay ang pagpapalakas, ang pagpapalaganap ng kultura ng hindi marahas na pagkilos o ang tinatawag natin active non-violence. Pakiulit niya. Active non-violence. Ulit. Active non-violence. Isa pa. Active non-violence. Ang non-violence hindi ibig sabihin passive. Active. Subalit, naniniwala tayo, hindi mapupuksa ang karahasan ng kapwa karahasan. Kapag ang tugon sa karahasan ay karahasan din, na doble ang karahasan. Hindi dapat dinodoble o pinalalaganap ang karahasan. Ito ay tinutumbasan ng non-violence. Ang lakas ng katotohanan, ang lakas ng katarungan, ang lakas ng dangal, ang lakas ng pagkalinga, ang lakas ng pagdamay, ang lakas ng pagtunawa, ang lakas ng pagpapatawad, ang lakas ng pagkakasundo, ang lakas ng pagmamahalan ang siyang pipigil sa nakamamatay na karahasan. Lakas, hindi dahas. Lakas, hindi dahas. Pakiulit po. Lakas, hindi dahas. Kung bawat isa sa atin, bawat pamilya, at bawat pamayanan, BEC, ay gagawa araw-araw ng kilos buhay, mayroong lakas laban sa lakas. Lakas
Lahat ang diskusyon at sigawan lamang. Habang tayo nandito, maraming buhay na dapat nating iligtas. Sa inyong kapaligiran, sa inyong neighborhood, napakaraming buhay na dapat iligtas. At hindi sila maliligtas sa ating diskusyon. Save lives. Yan ang lakad buhay. Save lives. Iligtas ang inang nagbubuntis at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Iligtas ang mga nagugutom. Iligtas ang kabataan at ang mga bata sa lansangan, sa droga, abuso, prostitusyon, pornography, sugal at bisyo. Iligtas ang pamilya. Iligtas ang marangal na sexualidad. Iligtas ang manggagawa at ang mga walang trabaho. Iligtas ang dukha, lalo na ang kababaihang nasa bingit ng human trafficking. Iligtas ang mga may kapansanan. Iligtas ang mga katutubo. Iligtas ang mga magulang na tumatangis dahil nawawala o pinaslang ang kanilang anak. Iligtas ang kalikasan na punong-puno na ng sugat. Iligtas ang nasa panganib ang buhay. Mga gawa ng malasakit at pag-ibig ang magliligtas sa buhay nila. Gawa ng malasakit at pag-ibig ang magliligtas sa buhay nila. Kung bawat isa sa atin po ay gagawa ng kanyang makakayanan. Kasi hindi naman natin kaya na solusyonan lahat. Pero kung bawat isa gagawa ng kanyang makakayanan ayon sa kanyang estado sa buhay, nadaganap po ang kultura ng pag-ibig na nagliligtas ng buhay. Lakas, hindi dahas. Lakas, hindi dahas. Ang panghuli po, ang panghuli po, lahat po tayo habang naglalakad ay nagpakumbaba. Humingi po tayo ng tawad dahil naging bahagi rin tayo ng kultura ng karahasan. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, uloy, ay mapapasaapoy ng impyerno. Ang pagpatay at karahasan nagsisimula sa pusong puno ng galit at pagod. Hindi sinawa ng Diyos ang ating puso, isip, mata, labi, at kamay upang mapawi ang ugat ng karahasan. Gawin nawa niya tayong nararapan na daan ng buhay. Lumakad po tayo araw-araw. Taglay ang paalaala ni Propeta Mikas. Ito ang sabi ng propeta,
Ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang lumakad kasama ang Diyos. Lumakad tayong mapagpakumbaba, hindi mayapang, hindi galit, hindi nagmamataas. Lumakad tayong nagpapakumbaba dahil ang kasama natin ay ang Diyos ng buhay. Sa Diyos na mahabagin ng pagpakumbaba